Masyarangin, ganun po sa medyo. Welcome back. Oh. Oh. Welcome back. Nandito po ngayon, live sa ating studio, si Captain Janelle Poldoy, PMA Class 99 at syempre ang kanyang buting may bahay na si Chris. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Si Chris, palagi nakangiti. Kita very proud siya. Tingnan mo tsura niya ngayon. Hindi lang proud. Yes, very happy. Yeah, First happy. time nakita natin siya, nanginginig siya na talagang malungkot ngayon eh. Siyempre. Ayan. Anyway, andyan ba si Colonel Miguel Ocon? Kasi gusto namin pasalamatan. Dapat pasalamatan natin. Dahil siya yung naglakad eh. Nung tayo nakipag-ugnayan kay Colonel Ocol, at siya yung actually yung nag-facilitate. Pati yung pagdalaw natin kay Captain Pogoy, siya rin nag-facilitate. Kaya gusto namin pasalamatan mo na. Yeah. Kung maaari lang. Kanina, We give credit to where credit is due. That's correct. Ano naman ang iyong masasabi, Kapitan Janelle, ngayon at malaya ka na? Masaya ako at the same time nanghihinayang. Masaya ako dahil nakalaya ako at ito na yung pagkakataon na maibulat-lat ko kung gaano ka abusado itong mga opisyal ng Philippine Air Force. Okay? Nanghihinayang ako dahil maasa ako na makakatulong sa pamahalaan. Kaya doon ako nanghihinayang. Pwede bang isalaysay mo muna kung bakit ka nakulong para gusto ng marami na nakinig sa iyo, marami na nakinig sa amin tungkol sa, pero gusto nilang malaman straight from the horse's mouth, ika nga, yung nangyari kung bakit ka nakulong. Kasi ang nangyari kasi, gumawa ako ng video, bali nagsimula ito nung ang AFP ay nag-counter propaganda sila against Magdalo. Pinapalabas nitong AFP na itong mga Magdalo ay grupo ng mga opisyal na irresponsable dahil hindi raw totoo na may katiwalian sa armed forces. Dahil hindi raw totoo na may katiwalian sa armed forces. Okay? Dahil daw hindi totoo na pinapabayaan ang kapakanan ng ating mga kasandaluhan. So sa akin naman, gumawa ako ng video para i-present ko sa thesis sa advanced schooling ko for promotion to major na i-address natin yung root cause ng pagre-rebelde ng mga kasundaluhan. Anong schooling ito, Captain? Squadron Officers Course dapat. Sa loob ng Villamor? Sa loob ng Villamor, sir. Okay, oo. So ngayon, ang sa akin is gumawa ako ng thesis para pag i-present ko, lahat ng mga kaklase ko, wala nang question doon kasi lahat makarelate doon sa katiwalian. Okay. The moment na we will become, say, colonels or general someday, ang mangyari nito is hindi na kami pwedeng i-confront yung rebellion kasi na-address na yung hinaing na kasundaluhan. Just so happen na ang yung USB is kinuha ng kaibigan ko, hindi ko na lang i-detalye kung paano, basta ang intensyon ng personal para ma-discharge ako. Okay? Hinarap ko yun. Since meron failure on my part na hindi ko nalagaan yung USB at in-upload doon sa YouTube yung mga videos ko na... Na-upload sa YouTube yung Yes, video sir. mo. Kasi- Ano yung mga video na ito? The same, yung mga videos ng katiwalian pa rin. Like ano? May, Yung sa C-130, yung katiwalian sa C-130, bakit nagbagsakan yung mga eroplano natin.
kumbaga dinitalye ko doon yung anong dahilan. Okay, pangalawa is yung irregularidad sa loan institutions at saka yung finance centers. Unahin muna natin yung sa pagbagsakan ng mga eroplano. Can you elaborate further? Ang mga eroplano kasi natin sa Philippine Air Force, nagbagsakan yan hindi dahil sa kalumaan, kundi dahil kinakahoy nitong mga lintik na mga general, itong mga pyesa. Halimbawa, may dalawa kang eroplano. Meron ka dyan sa mga spare parts, dapat kumpleto yan. So kung may sira dito isang C-130, dapat kukuha ka doon sa mga spare parts. Yeah. Ang ginagawa, kukuha sila dito sa isang eroplano. Tapos ililipat nila dito sa isang eroplano. Tapos ang papeles nito, kumpleto, tama. So kung i-check mo, parang bumili ng bago. Pero dito lang sa kabilang eroplano. So paglipas ng panahon, okay, abot ng 5 taon, itong eroplano na kinahuyan nila, hindi na ito magagamit. Of course. Kasi wala na siyang parte. Wala na siyang parts. Wala nang parte. Kung bibilhan man ng mga spare parts yon, ang mangyayari nito is halos buong eroplano na ang bibilhin mo. So ililipat sa ibang eroplano? Yes, sir. Paano na, pag nilipat sa ibang eroplano, ibig sabihin yung isang eroplano malilipad. Yung isang eroplano lilipad. Kasi Correct. kulang tayo ng spare parts Yes, sir. So itong isa, masisira. So ganun ang nangyayari sa natin. Sa Air Force, sa eroplano. Ngayon, minsan naman, itong isang eroplano na kinahuyan, pag kinahuyan to, syempre, nakabalandra lang sa naaarawan, naulanan, nakabalandra lang. So kung kukunin yung spare parts nito, ilipat doon sa isang eroplano, yung stress factor ng material, hindi na siya safe sa liparan. So yun yung isang nanging dahilan kung bakit bumagsak yung C-130-4593 doon sa Davao? doon sa Davao Gulf. Ngayon, tinatago nila. Ganun ba yung nangyari, yung sa Davao? Yes, sir, because duty ako at that time, yung rudder trim ng C-130 ay kinuha galing sa isang eroplano. Since hindi siya mag-fit doon sa C-130-4593, okay? Hindi siya mag-fit, niliha. Diba? Nilagari ngayon lang nalaman niya na hindi na kasi sabi nila inimbestigahan pa nila for possible sabotage. Ganito yan. Since hindi natin makita wala tayong material evidence, physical evidences doon sa eroplano, ang pinaka-basic natin na i-check nito is yung mga records. Yung records, it will speak for itself. Yung records, it will speak for itself. So, ang nangyari nito, itong eroplano, since galing ito sa Asian Aerospace, okay, hindi nila pwedeng ilabas. Ang pinapalabas nila ngayon is bumagsak ang C-130 dahil sa weather disturbance. That's lie. Either, kasi yung pagkakaalam ko, if I'm not mistaken, pagkakaalam ko, itong all-weather, itong C-130, Yes. hindi basta-basta. Hindi basta-basta yan. All-weather ito. Kahit na ilagay mo sa bagyo yan, Kaya niya. kaya niya yan. Kaya nga ang unang-unang ang suspetsya nila noon, sabotage. Isa yun, sir. Oo. But in the absence of physical evidence, you cannot conclude that it was sabotage. So, ang pinakakuan mo doon, kung ayaw mong kukunin yung C-130, dito ka sa records. Itong records na to, questionable yun. Kasi unang-una, pinarepair nga sa Asian Aerospace. Ang nabalitaan ko from our previous wing commander, si General De Palobos, na ang rason kung bakit ito pinadala sa Asian Aerospace, although walang kakayahan, walang kakayahan yung Asian Aerospace na mag-repair na si 130. Ang capable lang is yung Singapore, Malaysia at saka US. In other words, kapag may nagka-diferensya yung C-130 natin dito, pinadadala sa Singapore, sa US o sa Malaysia. Yes, sir, yung sa depot. Yung kumbaga, yung parang ipasok mo na talaga sa anong tawag nito? Kasa. Oh, yes, yung kasa mo. Parang kasa, kumbaga sa kotse kasa. Yes. So, ang sabi ni General De Palobos, sir, kaya daw pinasok dyan sa Asian Aerospace kahit hindi capable. Dahilan sa, ang may-ari daw nito ay one of the biggest contributor to the election campaign of Gloria Arroyo. So kaya na sinabi, kaya nga ang kontrata from 100 million, pagkatapos ng repair, umabot ng 300 million because of the over and above expenses. Yun yung nakuha. So hindi ako maniwala kasi wala namang binigay na mga dokumento si General De Palobos. Mayroon ka bang personal knowledge about
prueba ko rito, sir, is na hindi capable itong Asian Aerospace na mag-repair ng C-130 dahil mga sundalo mismo ng 220 ang nagtatrabaho doon sa depot repair. Hindi naman tama na ikaw, may sasakyan ka, ipasok mo sa kasa para ipa-engine overhaul, tapos ikaw ang mag-provide ng mekaniko para magawa ang trabaho mo. Saan yung Asian Aerospace? Dito sa Clark, sir. Aha, okay. So, paano natin yan? Yun yung dahilan. So, questionable yan. Ang question ko, bakit ang mga sundalo nagtatrabaho? Ang question ko, bakit ang mga sundalo nagtatrabaho? Ang question ko, bakit ang mga sundalo nagtatrabaho? Okay? Ngayon, nung nandun na sa Asian Aerospace, kukuha pa ng pyesa galing sa Mactan para ililipat doon kasi gagamitin mo na yung isang pyesa. Ganon. Lipat-lipat. Parang, So, Palitan lang. paikot-ikot lang. kumbaga, kalakaran na ito. Si 130 lang to. Isipin mo, si 130, gagastos ko no ng 300 million.